hell or impyerno. Nakakatakot pakinggan, no? Ang pinakakinatatakutan na lugar ng majority ng mga tao sa planetang Earth. Ito raw kasi yung lugar ng walang hanggang kaparusahan. Lugar ng dagat-dagatang apoy. And dito daw kasi napupunta yung mga makasalanan ayon sa mga nakagisnan na paniniwala. So, sino-sino yung mga makikita natin dito sa impyerno? Tara, samahan nyo uli ako at pairam ng mga less than 30 minutes sa mga buhay nyo. Grab your favorite drinks at tayo'y maglalakbay patungo sa impyerno habang tumatagay. Don't worry mga tol. Babalik din tayo, promise. Okay? And nga pala, it's me, your boy with an eye, Jimmy Kings. And welcome back to another episode of TRSP. Kita Kizel after this intro. You're listening to the Random Shot Podcast on Spotify. Ating pag-usapan mga bagay-bagay habang tumatagay sa loob o labas ng bahay. Gagawa ng ingay kahit anong usapan, lahat inatalakay. Samahan niyo ko sumalakay. Mga topic sabay-sabay, maingay. Let's talk about the random topics. Let's be your boy with a knife, Jimmy King. Yo, kumusta kayo lahat? Jimmy King. Welcome back to another episode of TRSP. Let's G. Okay, yeah, rock and roll. Okay. Welcome back to another episode of TRSP or the Random Shite Podcast. It's me, your boy with an eye. Yup, Jimmy Kings. Kumusta kayong lahat? Kumustiz? How are you? Episode 9. What's in store for episode 9? Okay, pero bago mag main topic, syempre, as usual, segue muna. Quick segue. And first of all, I just wanna thank yung mga new followers na meron na naman. And thank you very much. Kahit paunti-unti tayo, no, na lumalago or paunti-unti kayong dumarating sa buhay podcast ko. Ayos yan, mga tol. Thank you very much. Slowly but surely, ika nga na lumalaki tayo. And no matter how slow or as gaano man kabagal, as long as may progress, no, it's all good, and I am very proud of that progress, mga tol. My progress is also your progress, and again, salamat. And nga pala, also, mapapakinggan na tayo dito sa YouTube, no? Nasa YouTube na rin tayo via RSS feed, RSS feed, and it's up to you if trip mo mag-subscribe or not, and ikaw bahala ron, malaki ka na. And again, I'm not a fan of forcing things, mga tol, no? Mas organic, mas okay. So, ano pa? Let's G. On that note, tagay muna ako. Oh, yeah. Suabe. Okay, episode 9, Lucky 9999. Today, we'll be talking about the 9 people you'll also definitely meet in hell. No? Yung mga makikita mo rin sa impyerno. Tao. Well, aside, bakit 9, no? Bakit 9? Aside from, this is our 9th episode na, we'll also be referencing Dante's Inferno, kung saan may 9 levels of hell. No, mga tol. And a quick disclaimer lang. And don't take this list seriously. And hindi to official list. This is just for me, and i-share ko sa inyo. And we all know naman na yung mga napupunta sa impyerno, yung mga grabe yung ginawa, di ba? Yung mga nang-unalive ng mga tao or yung mga nang-R-word. Matik na yon, matik. So hindi ko na sila isasali dito sa list na to. And ang mga nandito lang ay yung mga tao na magugulat ka na you will also meet in hell. Okay, so on that note, let's G. Tagay muna ako.
9 persons that you will also meet in hell. Okay? Okay, let's start off with level 1. Level 1, remember, no, referencing tayo sa sa Dante's Inferno kung saan may 9 circles of hell. Okay, level 1. Sino makikita natin sa level 1? Ng impyerno. Okay. Yung mga nagpa-park sa dalawang parking slots, okay? Medyo petty, no? Pero this kind of people deserve a place in hell, no? And level 1 to be exact, no? Imaginein mo, sobrang hirap maghanap ng parking tas may makikita ka na nakapark sa slots na supposed to be pang dalawang sasakyan na, no? And imagine mo yung hassle na dinudulot nito sa mga kapwa nila. They are wasting other people's time just by being fucking selfish, no? Imaginein mo, 2 slots yung occupan mo. And I doubt na nagbayad sila ng fee para sa dalawang slots, no? And sobrang pangit yung ganitong trip, no? And if you're doing this, man, I'll see you in hell, kaibigan, ha? Kasi dahil dyan, yung mga nagpa-park sa dalawang slots, pasok sila sa first circle of hell. Okay. So, sabi ko sa inyo, don't take this list seriously. And that's our level 1, yung mga nagpa-park sa dalawang slots, pero isa lang yung kotse. Alright? Okay, moving on to the second level of hell. Sino yung mga makikita natin dito? Walang iba, kundi yung mga masusungit or mayabang sa mga waiters, retail workers, and service people, no? I don't know why, bakit may mga ganitong tao sa planetang Earth. Ang baba ng tingin nila sa mga trabahante, mga staff or crew. Yung tipong pag nasa establishment sila, they're acting like as if nabili nila yung tao na na-assign para pagsilbihan sila, no? Bakit may mga ganito? And I don't get it at all, mga tol. I don't get it at all. Feeling ko yung mga ganitong tao, yung mga walang control sa buhay nila, na nakakadama lang sila ng control or feeling nila in charge sila kapag may nautos-utusan sila. So, yun nga, yung mga walang ganong kakayang tumanggi sa kanila, yun, yung mga napapower trip minsan, kaya siguro nasusungitan or nayayabangan. And pwede ring entitlement or may superiority complex yung mga ganitong tao, no? And for me, walang reason para maging rude sa mga nagtatrabaho. But yun nga lang, some people are just fucking mean, man. At dahil dyan, yung mga masusungit at mayayabang sa mga waiter, staff, and crew, pasok sila sa second level of hell. Doon mo sila makikita sa second level of hell. Okay? Tagay. Alright, kailangan kong bilisan, no? Medyo speedrun tong episode natin, na medyo busy kasi tayo lately, no? Nga pala. And, yun nga, kailangan ko rin magbawi ng tulog dahil medyo na-reverse na naman yung ating schedule. Alright? Okay, enough of that. Level 3. Sumegway pa yun. Level 3. Sino makikita natin sa third level ng impyerno, no? Eto, napaka-specific nito. Yung mga dugyot kumain sal, di ba? Napaka-specific. Yep, that's correct. Ewan ko, you heard me right. Ewan ko, no, bakit may mga ganito yung sal crowd, to be specific. Kaya di na ako makain doon, Last kain ko pa yata I think is 2020 pa, no, after ng pandemic. And kada visit ko doon, walang palya. Laging may mga tables na sobrang dugyot ng pinagkainan. Sobrang gulo, tapon-tapon yung mga sabaw sa table, yung mga buto ng manok na wala sa tamang pwesto, kahit saan nandun, iwaiwalay. Tapos yung pinakamalala, ito, no, yung no cap to, mga tol, lagi ako nakakita ng ganito, yung laging may mga gamit na toothpick sa table nila. Like, what the fuck, man? Nakakadiri, di ba? Isipin mo, ikaw yung maglilinis nun, no? Pero siguro kung lagi mong ginagawa over the time, de-desensitize ka rin or sa mga gano'ng eksena. Masasanay ka na lang, para ka na lang sanay na.
tas wala ka ng pakialam. Pero napakadugyot pa rin, no? Yun lang. So, for me, kung magtatrabaho ka sa lahat ng fast food, huwag ka rito dahil mag-work. Dahil kakaiba yung crowd dito. Sobrang dugyot, man. And, yun nga, yung crowd na yan, yung mga gumagawa yan sa establishment na yan, sila yung makikita mo sa third circle ng impyerno. Di ba? Grabe yun. Hindi ko magets yung mga ganon, yung mga dugyot kumain sa inasal restaurant na yun. Alright, tagay ulit. How are you all doing? Kumusta nga pala kayo? Nakalimutan ko kayong kumustahin. I hope you're all doing good, mga tol. Okay. Level 4. Level 4. Dito mo makikita yung mga magulang na di sinasaway yung mga anak nila na may ingay at magulo sa public places, no? Ewan ko, may mga ganitong magulang din eh. Yung alam na nakakabulaw yung mga anak nila, like for example sa mga restaurant, sa simbahan, sa sine, or worse, yung sa mga long haul flights, no? Isipin mo, 8-hour flight tapos may ganun, tapos di sinasaway ng magulang, no? Sobrang nakaka-distract yung mga anak nila pero wala pa rin silang pakialam or wala man lang effort para pakalmahin yung mga makukulit na anak nila. So, nakaka-stress kaya yung ganun. Pero I hope hindi kayo ganito dahil kung ganito kayo, ang pairing style nyo ay ganito, ay malamang magkikita-kizel tayo sa Fourth Circle of Hell. Yan, Fourth Circle of Hell. Nandyan sila, yung mga magulang na hindi sinasaway yung anak nila na makukulit. Alright, moving on to level 5, no? Napakabilis natin, level 5 na, parang elevator lang. Okay, sa level 5, Fifth Circle of Hell. Dito mo makikita yung mga, yung mga inuubos, yung mga bagong lagay na shrimp tempura sa mga buffet. Okay, di ba? Yung mga tipong kalalagay pa lang ng crew sa mga bagong luto na tempura. Tapos siya naka-box out na hawak-hawak yung tong. Tapos pag kumuha, kala mo matatapos na siya after mga 3 to 5 pieces. Hindi, tol. Uubusin niya talaga yun. Kahit may mga waiting pa sa likod niya. No? Tapos pag alis niya, may smug look sa face na parang, akin lahat to, mga ulul. Ewan ko rin bakit may mga ganyan tao. May mga nag-exist na ganyan tao talaga, no? Tapos, wala. Mayan yung mga taong makikita natin sa Fifth Circle of Hell. Yung mga sugapa sa tempura, sa buffet. Shrimp tempura to be exact, no? Buti nga, tinitira pa nila yung vegetable tempura. Alright? And on that note, bakit may nagpupukpok doon sa aking likuran? Alright. Tagay muna. Alright, medyo speedrun, no? Speedrun episode level 6. Level 6. Okay. Eto, isa pa to. Mga makikita natin sa impyerno. Yung mga maiingay sa sine. O, di ba? Mga tol. Kasali sila sa mga mga people you'll also meet in hell. Yung maiingay sa loob ng sine. Yung mga ang lalakas ng boses kapag nag-uusap sa kalagitnaan ng movie, no? Tapos walang pakialam sa ibang nanonood. Fuck, man. Sobrang annoying yung mga gandong tao. Imagine nanonood ka ng pelikula na ang tagal mong inabangan only to be ruined ng mga gantong klaseng tao. No? Sa experience ko naman, ito walang palya. Walang palya tong experience ko. Pag nanonood ako ng superhero movies, no? Laging may isang boyfriend na nile-lecturean yung jowa niya kung sinong karakter to, powers niya, and all that shit. Basta, lagi yung may nakakasabay na ganyan, hindi ko alam bakit. Tapos, ang lakas pa ng boses. Diba? Tol, sana hindi na lang kayo nanood. Sana kinuwento mo na lang, nakatipid ka pa. Asal eh. Basta yan, yung mga makikita mo sa level 6 ng impyerno, yung mga may ingay sa loob ng sinihan. Alright, ingay nyo. Okay, tagay muna. Let's G. Yeah! Moving on to level 7. Level 7 na tayo. Level 7 or 7th Circle of Hell.
dito mo makikita yung mga multo. Oh, you heard it right, no? Multo. Pero hindi multo na pang horror, kundi yung mga modern day ghost. Modern day ghost. Yung mga mahilig sa ghosting, yan. Di ba? Yan yung mga bigla na lang nawawala na parang bula, na walang sabi-sabi, no? And for me, kasi ghosting is immature and also disrespectful, you know? And this is nagiging common na nga to lately. This is very common na, pero just because it's common, mga tol, it doesn't mean na acceptable siya. Alright? No, it's not. And also, for me, ghosting is an indication of poor character, no? Medyo olats pag ganyan. So, ganun nga, if plano mo mag-ghost o mang-ghost, stop it. Get some help. Alright, seriously. If plano mo mang-ghost, no, pairalin mo na lang yung common courtesy and tell the other person na tapos na yung good times nyo or you don't want to continue anymore. And hindi yung bigla ka na nawawala like Chito Miranda sa Yes Yes Show, no? And I'm sure the other person wouldn't mind at all, no? Yan, basta ghosting, yan yung mga multo. Sila yung mga makikita natin sa 7th Circle of Hell. Ang mga multo, modern day ghosts. Kita-kit sa impyerno, mga tol. Alright, tagay ulit. Suabe. Ano ininom nyo? Okay, moving on to level 8. Level 8 na to, mga tol. Ng 9 people na you will also meet in hell. Level 8 is yung mga Filipino social media influencers. Ito. For the last 10 years kasi nagkaroon ng social media influencer culture dito sa Pinas, no? Biglang dumami yung mga vloggers na nagpa-pump out ng mga pointless and basura content, no? Like mga scripted na prank, mga stupid challenges na may possibility na mauwi sa kapahamakan, mga peking inspirational shit na puro flex lang naman ng mga expensive shit na meron sila. And yung mga nagpo-promote ng diskarte and hustle culture, no? Huwag na kayo mag-aral and shit. Pero yung isa sa mga pinakamalala sa lahat, yung mga poverty porn content creators, no? Kung saan ini-exploit nila yung mga mahirap, man. Yun ang mga worst na tao, promise. And ang nakakatawa rin sa influencer culture na to, alright, ang nakakatawa rito, teka, tagay muna ako. Yun nga, ang nakakatawa sa influencer culture na to, nowadays kasi parang naging status symbol na lang bigla yung pagiging vlogger, no? I remember nung isang araw may napanood ako Ewan ko napanood nyo rin to. Yung nagkabanggaan sila ng sasakyan, tapos sabi nung isa, vlogger ako. Tapos sabi nung nagbibideo, ako din. Di ba? Parang mga gunggong lang, no? Yun, vlogger ako. Pasisikatin kita. Parang mga gago lang, di ba? So, yun nga. And ganyan yung naging mindset ng mga tao sa atin dahil sa influencer culture, no? And majority rin kasi ng mga influencers dito sa bansa natin is mga bad example sa kabataan, yan. Kaya ngayon, yun resulta. Everyone's trying to be funny and cool at the expense of others, di ba? Yun, nakaka-istorbo sila sa iba, nakaka-offend na nga minsan Yan yung makikita natin sa pang-8 Circle of Hell, yung mga Filipino social media influencers, no? Okay, quick disclaimer lang sa social media influencers. Hindi naman lahat ng content creators or influencers ay basura. May mga matitinunid naman. Pero yun nga lang, majority talaga is trash. Alright. Tagay muna saglit. Oh yeah, ito na tayo sa level 9. Level 9, the final circle of hell, no? Sino makikita natin dito? Dito mo makikita ang mga
Drum roll, please. Okay, dito mo makikita yung mga religious na tao. Pero, religious lang dahil may kapalit. Di ba? Ang mapunta sa langit at makamit ang everlasting life. Man, antindi, di ba? Maraming ganito. Yung dahil sa takot nilang mapunta sa impyerno, pinipilit nilang maging religious or nagiging poser na religious person sila, no? They go to church every week, posting Bible quotes sa social media, pero yung kilos nila taliwas naman sa image na pinoproject nila, di ba? Mga religious, pero in reality, hindi talaga sila mabait. In reality, mapanghusga, mga bigot, mapanglait, mapanlamang, at kung ano-ano pa, di ba? Sila yung mga wolf in sheep's clothing na sinasabi, no? Or yung mga banal na aso, santong kabayo. Di ba? Ang ironic, no? Nagpapakabait lang para sa sarili at hindi sa kapwa-tao. Yun nga, no? Pero kahit anong pagpapanggap pa yung gawin nila, makikita pa rin natin sila sa 9th Circle of Hell, di ba? Yun, nakompleto na yung 9 people na you will also meet in hell, no? Nakompleto rin natin yung 9 levels kung sino-sino sila, okay? And on that note, tagay. Good. Okay, bottom line portion na tayo, mga kaibigan. Bottom line, hell, impyerno, no? For me, I don't really believe sa konsepto ng hell or impyerno. And, for me, hindi siya nag-exist talaga. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi gawa-gawa lang. For me, gawa-gawa lang to ng mga unang civilizations para takutin yung mga makukulit or salbahe dati na may kaparusahan na nag-aabang sa kanila kapag naging masamang tao sila, no? And yun la. And I also stopped believing in hell nung nagkaroon na ako ng muwang. And again, personally, I don't believe in it. Paulit-ulit, diba? Pero but hey, if naniniwala ka pa din sa impyerno from a religious point of view, good for you. Paniniwala mo yun, and I respect that. And again, but for me, eto lang for me, ang real hell or ang tunay na impyerno para sa akin ay yung estado or situation na pinaglalagyan natin sa ibang tao dahil lang sa pagiging makasarili natin, di ba? Or yung kawalan natin ng respeto sa kapwa-tao natin, no? Imagine a world kung walang ganon. Walang nagpupush sa bawat isa na mapunta sa impyernong kalagayan, okay? Kung walang ganon. For me, madali lang ma-achieve to yung ini-imagine natin na wala nagpupush sa bawat isa na mapunta sa hellish conditions sa buhay. Simple lang ang dapat natin gawin, tol. DBAA. What's DBAA? Don't be an asshole, okay? Huwag tayo maging asshole sa mga kapwa natin. Simple as that. Maging mabuti tayo sa ating mga kapwa nang walang ine-expect na kapalit. Okay? Don't be an asshole. Okay, mga tol? Para hindi tayo mapunta sa 9 circles of hell. So, that's it for episode 9. I hope nag-enjoy kayo. And I hope meron kayong natutunan kung sino-sino yung mga makikita natin sa hell. Again, the list is unofficial, no? Para sa akin lang to. And gusto ko lang i-share sa inyo. So, that's it for episode 9. Kita-kisol tayo sa episode 10, mga tol, no? Bilis sa episode 10 na next. So, ayun. Paano? Maraming salamat sa pakikinig at salamat uli sa iyong supporter, kapatid. And once again, it's me, your boy with an I, Jimmy King, saying adios, muchachos. Don't be an asshole, okay? See you later. Peace.